May mga pagkakataon ba sa buhay mo na pakiramdam mo'y may nagbabala sa'yo? Isang bulong sa puso, isang kakaibang pakiramdam, o isang pangyayari na hindi mo maipaliwanag. Pero paano kung ang Diyos mismo ang nagsisikap na magsalita sa'yo? Ngayon, gamit ang isang bagay na kasing simple ng mga ginamit na damit? Paano kung sasabihin ko sa'yo na ang mga damit na hinintay mong isuot o piniling bilhin ay maaaring nagdadala ng isang nakatagong mensahe mula sa Diyos, isang babala na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay, sa iyong mga desisyon, at maging sa iyong kaluluwa? Hindi ito tungkol lamang sa tela o estilo, ito'y tungkol sa isang lihim na kaalaman na iilan lamang ang nakauunawa. Ang Diyos ay gumagamit ng mga ordinaryong bagay upang maghatid ng makapangyarihang revelasyon. Sa mga susunod na minuto, bubuksan natin ang isang pinto patungo sa isang katotohanan na maaaring magpabago ng iyong realidad, mula sa takot tungo sa pag-asa, mula sa pagkalito tungo sa kaliwanagan. Bakit nga ba ang mga ginamit na damit? Ano ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay kanyang magbihis ng isang bagay na may kwento, may bigat o marahil may babala? Isipin mo ito, ang bawat damit ay may nakaraan, isang kasaysayan na hindi mo nakikita. Tulad ng buhay, ang mga damit ay nagdadala ng mga bakas ng nakalipas, mga alaala, mga desisyon at maging mga espiritual na bigat. Paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga ito upang ituro sa iyo ang landas na dapat mong tahakin? Ngayon, habang nakaupo ka riyan, tanungin mo ang sarili mo, ano ang nais ipakita ng Espiritu Santo sa akin? Ano ang babala na kailangan kong marinig? Huwag kang mag-alala. Sa pag-aaral na ito, gagabayan ka natin sa isang paglalakbay na magbibigay liwanag sa dilim, magdadala ng pag-asa sa mga pagdududa, at magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos na nagtatrabaho kahit sa pinakasimpleng aspeto ng iyong buhay. Bago natin simulan ang pag-aaral, gusto ko sanang anyayahan kang mag-iwan ng maikling komento sa ibaba, isang pangungusap na may kaugnayan sa tema ng mga babala ng Diyos. Halimbawa, maaari kang magsulat ng, Diyos, buksan mo ang aking puso sa iyong mga mensahe. Ang simpleng gawaing ito ay hindi lamang nagpapalakas ng iyong pananampalataya, kundi nagbibigay inspirasyon din sa iba na makibahagi sa paglalakbay na ito. Bukod dito, pakikalmahan, i-like ang video na ito. Sa paggawa mo nito, tinutulungan mong maipakita ng YouTube ang mensaheng ito sa mas maraming tao na nangangailangan ng salita ng Diyos. Ang bawat like ay isang hakbang tungo sa pagpapalaganap ng kanyang liwanag sa mundo. Salamat sa iyo, oo, ikaw na nanonood ngayon sa pagiging bahagi ng aming komunidad. Ang pagpili mong panoorin ang video na ito ay nagpapakita na espesyal ka, na hinintay ka ng Diyos na marinig ang mensaheng ito. Ang pag-like at pag-subscribe sa channel ay hindi lamang tungkol sa suporta, ito'y isang espiritual na gawa. Sa tuwing nagla-like ka o nag-subscribe, inihahanda mo ang iyong puso na tumanggap ng higit pang mga revelasyon, tulad ng paghahanda ng lupa para sa binhi ng salita ng Diyos. Maraming tao ang gumagamit ng nilalaman ng channel na ito bilang kanilang espiritual na gabay, lalo na ang mga walang malapit na simbahan o komunidad. Kaya naman, hinihikayat kita na maging aktibo. Magkomento ng anumang nais mong ibahagi, maaaring isang kahilingan, isang kwento tungkol sa mga babala ng Diyos sa iyong buhay, o kahit isang simpleng salamat Diyos. Ang bawat salita mo ay nagdudulot ng pagbabago. At bago natin simulan ang pag-aaral, nais kong ipaalala na ang halos dulo ng video na ito ay maaaring naglalaman ng susi, isang revelasyon na magbubukas ng pagpapala sa iyong buhay. Kaya manatili kang nakatutok dahil ang Diyos ay may nakatakda para sa iyo. Handa ka na ba? Tara na, simulan na natin ang pag-aaral na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga ginamit na damit at marahil sa buong buhay mo.
Ang damit ng puso, isang babala sa motibo. Kung ang mga ginamit na damit ay may kwento, ano kaya ang sinasabi ng mga damit na hinintay mong isuot sa loob ng iyong puso? Hindi ko pinag-uusapan ang mga damit na nakikita ng iba, kung hindi ang mga hinintay mong isuot sa harap ng Diyos. Ang iyong motibo, ang iyong intensyon, ang mga bagay na pinipili mong itago o ipakita. Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa iyong sarili. At marahil, sa paraan ng pagbabala ng Diyos sa iyo, isang araw habang naglalakad ako sa isang palengke, napansin ko ang isang tumpok ng mga ginamit na damit sa isang stall. May mga kamiseta na punit-punit, mga damit na dating marangya, pero ngayoy kupas na. Pero may isang bagay na nagpabilib sa akin. Ang bawat damit ay may bakas ng buhay. Isang mantsa mula sa isang hapunan kasama ang pamilya, isang tahi mula sa isang masayang araw, o isang kulay na nagpapakita ng personalidad ng dating may-ari. At doon ko naisip, tulad ng mga damit na ito, ang puso natin ay nagdadala rin ng mga bakas, mga motibo na hinintay natin, mga intensyon na pinipili nating isuot araw-araw. Pero paano kung ang Diyos ay nagbabala sa atin tungkol sa mga damit na hinintay natin sa ating puso na maaaring hindi na nararapat? Sa aklat ng 1 Samuel 16:7, sinabi ng Diyos, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Diyos ay tumitingin sa puso. Hindi ito tungkol sa literal na damit, ngunit tungkol sa kung ano ang hinintay natin sa loob natin kapag hinintay natin ang kanyang presensya. Isipin mo ito. Kapag pumunta ka sa isang second-hand shop, maingat kang pumipili. Diba? Tinitingnan mo ang bawat tahi, bawat mantsa, dahil ayaw mong magdala pauwi ng isang bagay na hindi tama para sa'yo. Ngayon, paano kung ang Diyos ay gumagawa rin ito sa puso mo? Siya'y maingat na tumitingin sa bawat motibo, bawat intensyon, at kung minsan binabalaan ka niya. Anak ko, ang damit na hinintay mong isuot sa puso mo, ang galit na iyan, ang inggit na yan, o kahit ang pagmamalaki na yan, hindi na ito nararapat. Isang kwento mula sa aking buhay ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong kabataan ko, may pagkakataon na hinintay ko ang isang motibo ng paghihiganti. Isang kaibigan ang gumawa ng mali sa akin at sa loob-loob ko, parang isinuot ko ang isang damit ng galit. Komportable ito sa una, parang akma sa akin. Pero habang tumatagal napansin ko na ang galit na iyon ay nagpapabigat sa akin. Parang isang ginamit na damit na akala ko'y maganda, pero puno pala ng mabibigat na alaala na hindi ko kayang dalhin. Isang araw, habang nagdadasal, narinig ko ang isang bulong sa puso ko. Bakit mo hinintay ang damit na iyan? Hindi iyan ang hinintay ko para sa'yo. Doon ko napagtanto na ang Diyos ay nagbabala sa akin. Ang motibo ko ay isang ginamit na damit na kailangan ko ng iwan. Ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit na hinintay mo sa puso mo ngayon? Marahil ito'y isang motibo ng pag-aalala na hinintay mo dahil pakiramdam mo'y kailangan mong kontrolin ang lahat. O baka naman ito'y isang intensyon na magpapakita ng pagmamalaki dahil hinintay mong patunayan ang sarili mo sa iba. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na sinasabing, anak, tanggalin mo na iyan. May mas magandang damit akong inihanda para sa iyo, ang damit ng kapayapaan, ng pag-ibig, ng pananampalataya. Ang babala ng Diyos tungkol sa mga ginamit na damit ay hindi lamang tungkol sa pisikal na damit. Ito'y tungkol sa kung paano natin hinintay ang mga bagay na hindi na nararapat sa atin. Sa bawat desisyon, sa bawat intensyon, hinintay natin ang isang damit na nagpapakita kung sino tayo sa harap ng Diyos. At kapag hinintay natin ang maling damit, ang mga motibo na hindi na ayon sa kanyang plano, siya'y nagbabala sa atin, hindi para parusahan, kundi para iligtas tayo mula sa bigat na hindi natin kailangang dalhin. Isipin mo ang isang babaeng nagngangalang Ana.
isang karakter na nilikha ko para sa pagninilay natin. Si Ana ay isang ina na laging abala sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Pero sa loob ng kanyang puso, hinintay niya ang isang damit ng pagkakasala. Tuwing may mali siyang nagagawa, kahit maliit na bagay tulad ng pagtaas ng boses sa kanyang mga anak, hinintay niya ang motibo ng pagkakasala na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya sapat bilang ina. Isang araw, habang naglalaba siya ng mga ginamit na damit ng kanyang pamilya, napansin niya ang isang lumang kamiseta ng kanyang anak, punong-puno ng mantsa pero mahal na mahal pa rin ng kanyang anak dahil ito'y regalo mula sa kanyang lolo. Doon niya napagtanto, tulad ng kamisetang iyon, ang puso niya ay puno rin ng mga mantsa pero hindi iyon ang dahilan para itapon ito. Ang Diyos ay nagbabala sa kanya na tanggalin ang damit ng pagkakasala at isuot ang damit ng kanyang biyaya. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong revelasyon? Ang Diyos ay hindi lamang nagbabala, siya ay nag-aalok rin ng solusyon. Kapag hinintay mo ang maling motibo, siya ay nagsasalita sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng mga simpleng bagay tulad ng isang ginamit na damit, para ipaalala na may mas magandang plano siya para sa iyo. Kaya ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang motibo na hinintay ko na kailangan ko ng palitan? Ano ang babala ng Diyos na kailangan kong pakinggan? Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y hindi mo pa lubos na naiintindihan. Ang paglalakbay ng pananampalataya ay tulad ng pagpili ng damit sa isang tumpok ng mga ginamit na damit. Kailangan mong subukan, tingnan at magtiwala na gagabayan ka ng Diyos sa tamang pagpili. At ang magandang balita, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ay laging nandyan, hinintay kang gabayan sa bawat hakbang. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang motibo na hinintay mo kamakailan. Marahil ito'y pag-asa, takot, o kahit isang bagay na gusto mong palitan. Halimbawa, maaari kang magsulat ng hinintay ko ang takot, pero hinintay ko na rin ang pananampalataya. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi rin sa paglalakbay na ito. At bago natin tuklasin ang susunod na bahagi ng pag-aaral, nais kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa paggawa mo nito, tinutulungan mo kaming magdala ng pagkain sa mga taong nagugutom sa buong mundo. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagbabago ng buhay ng iba. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas malalim pa, isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaaring magbunyag ng isang babala na hindi mo inaasahan. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y para sa iyo, pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong panganib? Manatiling nakatutok dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong mga pinipili. Ang bigat ng nakaraan, isang babala sa mga damit ng paghihirap. Isang tanong para sa iyo, kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung gaano ito bigat? Hindi ko ibig sabihin ang pisikal na timbang, kundi ang kwento, ang mga alaala, ang mga emosyon na dala nito. Minsan, kapag hinintay natin ang isang bagay mula sa nakaraan, hinintay natin din ang bigat nito. At ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga ginamit na damit at sa mga bagay na hinintay mong bitbitin pa rin sa iyong buhay. Isipin mo ito, ang mga ginamit na damit ay hindi lamang tela. Ang bawat isa ay nagdadala ng isang piraso ng nakaraan ng dating may-ari.
Isang hapunan kasama ang mga kaibigan, isang araw ng tagumpay, o marahil isang sandali ng sakit. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga damit na ito para balaan ka tungkol sa bigat ng nakaraan na hinintay mong dalhin pa rin sa iyong puso? Hindi ko pinag-uusapan ang mga damit na isinusuot mo sa katawan, kundi ang mga hinintay mong emosyon, alaala at sakit na nagpapabigat sa iyong kaluluwa. Sa aklat ng Isaiah 1:3, nangako ang Diyos na bibigyan niya tayo ng damit ng papuri sa halip na espiritu ng kawalan ng pag-asa. Isang makapangyarihang pangako, di ba? Pero para isuot ang damit ng papuri, kailangan muna nating hubarin ang damit ng paghihirap, ang mga bigat ng nakaraan na hinintay natin kahit hindi na ito nararapat. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo dahil maganda ito sa una. Pero nang isuot mo, napansin mo na masyado itong masikip, masyadong mabigat o puno ng mga alaala na hindi mo kayang dalhin. Ganoon din ang mga sakit ng nakaraan. Kapag hinintay natin ang mga ito, parang hinintay natin ang isang damit na nagpapabigat sa atin. At ang Diyos, sa kanyang pag-ibig, ay nagbabala sa atin na bitawan na ito. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Daniel, isang karakter na nilikha ko para sa pagninilay natin ngayon. Si Daniel ay isang binata na lumaki sa isang pamilya kung saan palaging may tensyon. Ang kanyang mga magulang ay madalas na nag-aaway at bilang bunso, hinintay niya ang bigat ng kanilang mga argumento tulad ng isang damit na ipinapasa sa kanya. Kahit nang lumaki na siya at nagkaroon ng sariling pamilya, hinintay pa rin niya ang damit ng paghihirap, ang takot na baka ulitin niya ang mga pagkakamali ng kanyang mga magulang, ang dalamhati na dulot ng mga alaala ng kanyang pagkabata. Isang araw habang naglilinis siya ng kanyang aparador, natagpuan niya ang isang lumang jacket na dating pag-aari ng kanyang ama. Habang hinawakan niya ito, napagtanto niya na ang jacket ay hindi lamang tela. Ito'y simbolo ng bigat ng nakaraan na hinintay niya pa rin. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso. Daniel, bitawan mo na ang damit na iyan. May bago akong inihanda para sa iyo. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong sandali? Ang Diyos ay hindi lamang nagbabala, siya ay nag-aalok rin ng kalayaan. Kapag hinintay mo ang damit ng paghihirap, ang mga alaala ng sakit, ang mga sugat ng nakaraan, siya ay nagsasalita sa iyo, marahil sa pamamagitan ng isang simpleng bagay tulad ng isang ginamit na damit para ipaalala na hindi mo kailangang dalhin ang bigat na iyon magpakailanman. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit ng paghihirap na hinintay mo pa rin? Marahil ito'y isang sakit mula sa isang relasyong nasira o isang alaala ng pagkabigo na hinintay mo tulad ng isang lumang kamiseta na ayaw mong itapon. Pero paano kung ang Diyos ay nagbabala sa iyo ngayon na sinasabing, anak, hubarin mo na iyan. Hinintay ko ang damit ng pag-asa para sa iyo. Isang personal na karanasan ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang araw ng aking ministeryo, hinintay ko ang bigat ng pagdududa sa sarili. Tuwing magsasalita ako sa harap ng mga tao, hinintay ko ang isang damit ng takot. Takot na baka hindi sapat ang aking mga salita, na baka hindi ako marinig ng Diyos. Isang araw, habang namimili ako sa isang thrift shop, natagpuan ko ang isang lumang kurbata. Maganda ito, pero nang hinintay ko ito, napansin ko na masyado itong mabigat, hindi komportable. Doon ko napagtanto, tulad ng kurbatang iyon, ang pagdududa ko ay isang damit ng paghihirap na hinintay ko nang hindi ko namamalayan. Nang idasal ko ito, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, bitawan mo na iyan. Ang bigat ng nakaraan ay hindi para sa iyo. Mula noon, natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na hubarin ang lumang damit at isuot ang bago. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang bigat ng nakaraan na hinintay ko pa rin?
Marahil ito'y isang pagkakamali na hindi mo mapatawad sa sarili mo o isang sakit na hinintay mo dahil sa tingin mo'y bahagi na ito ng kung sino ka. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng simpleng larawan ng isang ginamit na damit. Siya'y nagbabala, hindi para takutin ka, kundi para palayain ka. Isipin mo ang isang aparador na puno ng mga bagong damit, mga damit ng kapayapaan, kagalakan at pagpapatawad. Iyon ang hinintay ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo munang bitawan ang lumang damit ng paghihirap. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong gawin. Ang pagpapalaya ay isang proseso tulad ng paglilinis ng aparador. Minsan, kailangan mong hawakan ang bawat damit, tingnan ito ng mabuti at magpasya na bitawan ito. At ang Diyos ay nandyan, hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig, isang paalala na hindi mo kailangang magdala ng bigat na hindi para sa iyo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang bagay na hinintay mo pa rin mula sa nakaraan. Marahil ito'y isang alaala, isang sakit o isang bagay na gusto mong bitawan. Halimbawa, maaari kang magsulat ng hinintay ko ang sakit ng pagkabigo pero hinintay ko na ang kapayapaan ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na maglakbay kasama natin sa pagpapalaya. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas makapangyarihan pa, isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaaring magbunyag ng isang babala tungkol sa mga bagay na hinintay natin nang hindi natin nalalaman. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magpapalakas sa iyo, pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong pagsubok? Manatiling nakatutok dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbuka ng isang pinto sa iyong puso na hinintay mo ng matagal. Ang damit ng pagtanggap, isang babala sa kung ano ang hinintay mong yakapin. Kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung paano ito umaakma sa iyo? Minsan, hinintay mo ito dahil maganda ang kulay o akma ang sukat, pero kapag isinuot mo na parang may mali, hindi ito komportable o hindi ito ikaw. Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na hinintay mong yakapin sa buhay mo. Mga bagay na akala mo'y para sa iyo, pero maaaring nagdadala ng babala mula sa Diyos. Isipin mo ito. Kapag bumibili ka ng ginamit na damit, hinintay mo ang isang bagay na magpapaganda sa iyo, magpapalakas ng loob mo o magpapakita ng kung sino ka. Pero minsan, ang damit na hinintay mo ay nagdadala ng isang kwento na hindi mo inaasahan, isang kwento na maaaring magdulot ng discomfort o magpapabago sa iyo sa paraang hindi mo gusto. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin sa buhay, mga relasyon, gawi o maging mga paniniwala na hinintay natin dahil akala natin ay tama, pero ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagbabala sa atin kapag ang mga ito ay hindi naayon sa kanyang plano. Sa aklat ng Kolosas 3:12, sinabi ng Diyos na isuot natin ang damit ng habag, kabaitan, kababaang loob, kahinahunan at pasensya. Isang magandang paalala, di ba? Pero para isuot ang mga damit na ito, kailangan muna nating hubarin ang mga damit na hinintay natin nang hindi natin namamalayan, ang mga bagay na hinintay nating yakapin dahil akala natin ay magdadala ng kaligayahan, pero sa totoo'y nagpapalayo sa atin sa Diyos. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo dahil sikat ito o dahil gusto mong maging katulad ng iba. Pero nang isuot mo ito, napansin mo na hindi ito akma. Parang hinintay mo ang isang bagay na hindi talaga para sa iyo. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin sa buhay kapag hinintay natin ang mga ito nang hindi hinintay ang gabay ng Diyos.
Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Leah, isang karakter na nilikha ko para sa ating pagninilay ngayon. Si Leah ay isang dalaga na laging gustong maging bahagi ng isang grupo ng mga kaibigan. Sa kanyang paghahangad na tanggapin, hinintay niya ang isang damit ng pagtanggap, mga gawi at desisyon na akala niya'y magpapalapit sa kanya sa iba. Sumali siya sa mga bagay na hindi niya lubos na pinaniniwalaan, mga usapan na hindi naayon sa kanyang pananampalataya, mga aktibidad na nagpaparamdam sa kanya na malayo sa Diyos. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga damit, napansin niya ang isang lumang scarf na binili niya dahil ito'y suot ng kanyang mga kaibigan. Pero nang hinintay niya ito, napagtanto niya na hindi ito komportable. Parang hinintay niya ang isang bagay na hindi talaga para sa kanya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso. Leah, hindi mo kailangang isuot ang damit ng iba para tanggapin. Hinintay ko ang damit ng aking pag-ibig para sa iyo. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong revelasyon? Ang Diyos ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang mga bagay na hindi para sa atin, mga bagay na hinintay natin para tanggapin ng iba, para maging katulad ng iba, o para punan ang isang puwang sa ating puso. Pero ang kanyang babala ay puno ng pag-ibig, isang paanyaya na hubarin ang damit ng pagtanggap mula sa mundo at isuot ang damit ng kanyang plano para sa iyo. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit ng pagtanggap na hinintay mo? Marahil ito'y isang relasyon na hinintay mo kahit alam mong hindi tama, o isang gawi na hinintay mo dahil gusto mong maging bahagi ng isang grupo. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na sinasabing, "Anak, hubarin mo na iyan. May mas magandang damit akong inihanda para sa iyo"? Isang kwento mula sa aking buhay ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang taon ko sa trabaho, hinintay ko ang isang damit ng pagtanggap mula sa aking mga katrabaho. Gusto kong magustuhan nila ako, kaya hinintay ko ang kanilang mga gawi, mga biro na hindi ko lubos na pinaniniwalaan, mga desisyon na hindi naayon sa aking pananampalataya. Isang araw, habang naglalakad ako sa isang second-hand shop, natagpuan ko ang isang lumang sombrero. Akala ko'y maganda ito dahil ito'y uso, pero nang hinintay ko ito, napansin ko na masyado itong masikip, hindi akma. Doon ko napagtanto, tulad ng sombrerong iyon, ang pagtanggap na hinintay ko ay isang damit na hindi para sa akin. Nang idasal ko ito, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, "Hindi mo kailangang isuot ang damit ng iba. Hinintay ko ang damit ng aking layunin para sa iyo." Mula noon natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na yakapin ang kanyang plano sa halip na ang plano ng mundo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang damit ng pagtanggap na hinintay ko? Marahil ito'y isang desisyon na hinintay mo dahil gusto mong magustuhan ng iba, o isang paniniwala na hinintay mo dahil akala mo'y magpapalakas ito sa iyo. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng simpleng larawan ng isang ginamit na damit. Siya'y nagbabala, hindi para parusahan ka, kundi para gabayan ka tungo sa isang buhay na puno ng tunay na pagtanggap, ang pagtanggap na nagmumula sa Kanya. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong bitawan. Ang pagpapalaya ay tulad ng pagpili ng tamang damit. Kailangan mong subukan, tingnan, at magtiwala na gagabayan ka ng Diyos. At ang magandang balita, siya'y laging nandyan, hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig, isang paalala na hinintay kanyang yakapin ang mga bagay na tunay na para sa iyo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang bagay na hinintay mo para tanggapin ng iba. Marahil ito'y isang gawi, isang desisyon, o isang bagay na gusto mong bitawan.
Halimbawa, maaari kang magsulat ng hinintay ko ang pagtanggap ng iba pero hinintay ko na ang pag-ibig ng Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi sa ating paglalakbay. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas malalim pa, isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaaring magbunyag ng isang babala tungkol sa mga bagay na hinintay natin nang hindi natin nalalaman. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magdadala ng kaginhawaan pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong hamon? Manatiling nakatutok dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong mga pinipili. Ang damit ng layunin, isang babala sa mga bagay na hinintay mong iwasan. Kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung paano mo minsan iniiwasan ang ilang piraso? Marahil, ito'y dahil sa isang mansya, isang punit, o dahil pakiramdam mo'y hindi ito para sa'yo. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga ganitong sandali para balaan ka tungkol sa mga layunin na hinintay mong iwasan, mga layunin na inihanda niya para sa'yo, pero hinintay mong talikuran dahil sa takot o pag-aalinlangan? Ngayon, gusto kung dalin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na hinintay mong itabi at marahil sa mismong layunin ng Diyos para sa buhay mo. Isipin mo ito kapag naghahalungkat ka sa isang tumpok ng mga ginamit na damit, hinintay mo ang mga piraso na magpaparamdam sa iyo na espesyal, na akma. Pero minsan may mga damit na iniiwasan mo, hindi dahil pangit ang mga ito, kundi dahil natatakot kang subukan ang mga ito. Maaring masyado itong naiiba, masyadong matapang, o masyadong malayo sa kung ano ang nakasanayan mo. Ganon din ang mga layunin na inihanda ng Diyos para sa atin. Minsan, hinintay natin ang mga ito dahil natatakot tayo sa pagbabago, sa pagsubok, o sa posibilidad na hindi natin kaya. Pero ang Diyos, sa kanyang walang hanggang pag-ibig, ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang mga bagay na nagpapalayo sa atin sa kanyang plano. Sa aklat ng Jeremias 29:11, sinabi ng Diyos, "Sapagkat alam ko ang mga plano ko para sa inyo, mga plano para sa inyong kagalingan at hindi para sa kapahamakan, upang bigyan kayo ng pag-asa at hinaharap." Isang pangako na puno ng pag-asa, di ba? Pero para maranasan ang layuning ito, kailangan nating isuot ang damit ng layunin, ang mga plano na hinintay ng Diyos para sa atin, kahit na nangangailangan ito ng katapangan. Isipin mo ang isang ginamit na damit na nakita mo sa isang tindahan, isang jacket na maganda pero mukhang masyadong kakaiba para sa'yo. Iniiwasan mo ito dahil natatakot kang hindi mo madadala, pero sa totoo'y ito ang perpektong akma para sa'yo. Ganon din ang mga layunin ng Diyos. Minsan, hinintay natin ang mga ito dahil sa takot. Pero siya'y nagbabala sa atin na yakapin ang mga ito dahil doon natin makikita ang kanyang plano. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Samuel, isang karakter na nilikha ko para sa ating pagninilay ngayon. Si Samuel ay isang lalaki na laging nangangarap na maging guro. Mula pagkabata, hinintay niya ang isang layunin na magturo sa mga bata, magbahagi ng kaalaman at magbigay inspirasyon. Pero nang lumaki siya, hinintay niya ang takot. Takot na baka hindi siya sapat na magaling, takot na baka hindi siya tanggapin. Kaya hinintay niya ang isang mas ligtas na trabaho, isang mas pamilyar na damit na hindi nangangailangan ng pagsubok. Isang araw, habang bumibili siya ng mga gamit sa isang thrift shop, napansin niya ang isang lumang polo. Simple pero may kakaibang disenyo na nagpapakita ng kumpiyansa. Gusto niyang subukan ito pero iniwanan niya ito dahil natatakot siyang masyado itong magpapansin. Habang naglalakad pa uwi, narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso.
Samuel, bakit mo iniiwasan ang damit na inihanda ko para sa iyo? Ang layunin ko ay naghihintay. Sa sandaling yon, napagtanto niya na ang Diyos ay nagbabala sa kanya. Ang pag-iwas niya sa kanyang layunin ay isang damit ng takot na kailangan niyang hubarin. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong sandali? Ang Diyos ay hindi lamang nagbabala, siya'y nag-aalok rin ng direksyon. Kapag hinintay mo ang takot o pag-aalinlangan, hinintay mo ang isang damit na nagpapalayo sa iyo sa layunin ng Diyos. Pero siya'y nagsasalita sa iyo marahil sa pamamagitan ng isang simpleng bagay tulad ng isang ginamit na damit para ipaalala na may plano siya para sa iyo. Isang plano na puno ng pag-asa at layunin. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit ng layunin na hinintay mong iwasan? Marahil ito'y isang pangarap na hinintay mo dahil natatakot kang mabigo o isang tawag na hinintay mo dahil pakiramdam mo'y hindi mo kaya. Pero paano kung ang Diyos ay nagbabala sa iyo ngayon na sinasabing, "Anak, isuot mo na iyan. Hinintay ko ang layunin na ito para sa iyo." Isang personal na karanasan ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang araw ko sa paglilingkod, hinintay ko ang takot na magsalita sa publiko. Alam ko na bahagi ito ng aking layunin, pero hinintay ko ang isang mas ligtas na landas, isang damit na hindi nangangailangan ng katapangan. Isang araw, habang naghahalungkat ako sa isang tumpok ng mga ginamit na damit, natagpuan ko ang isang lumang vest. Gusto ko itong subukan, pero iniwanan ko ito dahil natatakot akong masyado itong magpapansin. Habang nagdadasal ako kinabukasan, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, "Bakit mo iniiwasan ang damit ng layunin ko para sa iyo?" Mula noon, natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na yakapin ang layunin na hinintay niya para sa akin, kahit na nangangailangan ito ng katapangan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang layunin na hinintay ko? Marahil ito'y isang bagay na matagal mo nang nararamdaman sa puso mo, isang tawag na maglingkod, isang pangarap na baguhin ang buhay ng iba, o isang simpleng hakbang na hinintay mo dahil sa takot. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng larawan ng isang ginamit na damit. Siya'y nagbabala, hindi para pigilan ka, kundi para itulak ka tungo sa buhay na hinintay niya para sa iyo. Isipin mo ang isang aparador na puno ng mga damit ng layunin, mga damit ng kumpiyansa, katapangan at pananampalataya. Iyon ang hinintay ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo munang hubarin ang damit ng takot. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong simulan. Ang pagyakap sa layunin ay tulad ng pagsubok ng bagong damit. Kailangan mong magtiwala na gagabayan ka ng Diyos. At ang magandang balita, siya'y laging nandyan, hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig. Isang paalala na hinintay kanyang isuot ang damit ng layunin na inihanda niya. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa paggawa mo nito, tinutulungan mo kaming magdala ng damit sa mga taong nangangailangan sa buong mundo. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagbabago ng buhay ng iba. At pakikalmahan, huwag laktawan ng mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Ang bawat panunood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, gusto kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang layunin na hinintay mo o gusto mong yakapin. Marahil ito'y isang pangarap, isang tawag o isang hakbang ng pananampalataya. Halimbawa, maaari kang magsulat ng "Hinintay ko ang takot, pero hinintay ko na ang layunin ng Diyos." Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi sa ating paglalakbay. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas makapangyarihan pa, isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaaring magbunyag ng isang babala,
tungkol sa mga bagay na hinintay natin nang hindi natin napapansin. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magpapagaan sa'yo, pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong bigat? Manatiling nakatutok dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbuka ng isang bagong liwanag sa iyong puso. Ang damit ng pagkakakilanlan, isang babala sa kung ano ang hinintay mong ipakita. Kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung paano ito nagpapakita ng isang bahagi ng kung sino ka? Minsan, hinintay mo ang isang piraso dahil pakiramdam mo'y ito ang magpapakilala sa iyo, sa iyong estilo, sa iyong kwento, sa iyong pagkatao. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga ganitong sandali para balaan ka tungkol sa mga pagkakakilanlang hinintay mong isuot, mga pagkakakilanlang maaaring hindi naayon sa kung sino talaga ang hinintay niyang maging ka? Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na hinintay mong ipakita. At marahil sa mismong pagkakakilanlan na hinintay mo sa harap ng Diyos. Isipin mo ito. Ang mga ginamit na damit ay hindi lamang tungkol sa itsura, ang mga ito'y nagdadala ng isang kwento, isang pagkakakilanlan. Kapag hinintay mo ang isang lumang kamiseta o isang pares ng sapatos, hinintay mo rin ang isang bahagi ng nakaraan ng dating may-ari. Isang alaala, isang sandali, o marahil isang bersyon ng kung sino sila. Pero minsan, ang mga damit na hinintay natin ay nagpapakita ng isang pagkakakilanlan na hindi talaga sa atin, isang bersyon ng ating sarili na hinintay natin dahil sa inaasahan ng iba o dahil sa mga bagay na hinintay natin sa nakaraan. At ang Diyos, sa kanyang banayad na paraan, ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang maling damit ng pagkakakilanlan. Sa aklat ng Efeso, 4:21, sinabi ng Diyos na isuot natin ang bagong pagkatao na nilikha ayon sa Diyos sa tunay na katuwiran at kabanalan. Isang makapangyarihang paanyaya, di ba? Pero para isuot ang bagong pagkakakilanlang ito, kailangan muna nating hubarin ang mga lumang damit. Ang mga pagkakakilanlang hinintay natin dahil sa takot, kahihiyan o pagnanais na magustuhan. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo dahil akala mo'y magpapakita ito ng isang mas magandang bersyon ng sarili mo. Marahil isang makulay na scarf o isang nakaistilong jacket. Pero nang isuot mo ito, napansin mo na hindi ito akma, parang hinintay mo ang isang pagkakakilanlan na hindi talaga ikaw. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin sa buhay kapag hinintay natin ang mga ito nang hindi hinintay ang plano ng Diyos. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Miriam, isang karakter na nilikha ko para sa ating pagninilay ngayon. Si Miriam ay isang babaeng laging nagsisikap na maging perpekto. Sa kanyang trabaho, sa kanyang pamilya, kahit sa kanyang pananampalataya, hinintay niya ang isang damit ng pagkakakilanlan bilang ang babaeng laging tama. Gusto niyang makita ng iba na kaya niya ang lahat, walang pagkakamali, walang kahinaan, pero sa loob nahihirapan siya dahil ang pagkakakilanlang ito ay nagpaparamdam sa kanya na palagi siyang kulang. Isang araw, habang naglilinis siya ng kanyang aparador, natagpuan niya ang isang lumang blusa na dating suot-suot niya sa mga mahahalagang pagtitipon. Maganda ito, pero masyado itong formal, masyadong hindi siya. Habang hinawakan niya ito, napagtanto niya na ang blusang iyon ay simbolo ng pagkakakilanlang hinintay niya, isang bersyon ng sarili niya na hindi talaga siya. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso. Miriam, hindi mo kailangang isuot ang damit na iyan. Hinintay ko ang tunay na ikaw. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong revelasyon
Ang Diyos ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang mga pagkakakilanlang hindi para sa atin. Mga bersyon ng ating sarili na hinintay natin para sa iba, para sa mundo, o para takpan ang ating mga takot. Pero ang kanyang babala ay puno ng pag-ibig. Isang paanyaya na hubarin ang damit ng maling pagkakakilanlan at isuot ang damit ng tunay na pagkataong hinintay niya para sa iyo. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit ng pagkakakilanlan na hinintay mo? Marahil ito'y isang bersyon ng sarili mo na hinintay mo para magustuhan ng iba, ang palaging masaya, ang walang problema, o ang laging malakas. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na sinasabing, "Anak, hubarin mo na iyan. Hinintay ko ang tunay na ikaw na nilikha ayon sa aking plano." Isang kwento mula sa aking buhay ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang taon ko sa paglilingkod, hinintay ko ang isang damit ng pagkakakilanlan bilang ang laging handa. Gusto kong makita ng iba na kaya ko ang lahat, mga sermon, mga pagtitipon, kahit mga hamon sa buhay, nang walang pagkakamali. Pero ang pagkakakilanlang ito ay nagpapabigat sa akin. Isang araw, habang bumibili ako sa isang second-hand shop, natagpuan ko ang isang lumang kurbata, mukhang profesional, mukhang akma para sa isang leader. Pero nang hinintay ko ito, napansin ko na masyado itong masikip, parang hinintay ko ang isang bersyon ng sarili ko na hindi talaga ako. Habang nagdadasal ako kinabukasan, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, "Hindi mo kailangang isuot ang damit na iyan. Hinintay ko ang tunay na ikaw na may mga kahinaan at pananampalataya." Mula noon, natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na yakapin ang tunay na pagkakakilanlan na hinintay niya para sa akin. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pagkakakilanlan na hinintay ko? Marahil, ito'y isang bersyon ng sarili mo na hinintay mo dahil sa inaasahan ng iba. Isang imahe ng tagumpay, kagandahan o lakas na pakiramdam mo'y kailangan mong panindigan. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng simpleng larawan ng isang ginamit na damit. Siya ay nagbabala, hindi para husgahan ka, kundi para palayain ka tungo sa tunay na ikaw. Ang ikaw na nilikha niya na may layunin, pag-ibig, at biyaya. Isipin mo ang isang aparador na puno ng mga damit ng tunay na pagkakakilanlan, mga damit ng katapatan, pananampalataya at pagtanggap sa sarili. Iyon ang hinintay ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo munang hubarin ang damit ng maling pagkakakilanlan. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong bitawan. Ang pagyakap sa tunay na sarili ay tulad ng pagpili ng tamang damit. Kailangan mong subukan, tingnan at magtiwala na gagabayan ka ng Diyos. At ang magandang balita, siya'y laging nandyan, hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig, isang paalala na hinintay kanyang ipakita ang tunay na ikaw na mahal niya ng lubos. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang pagkakakilanlan na hinintay mo o gusto mong bitawan. Marahil ito'y isang imahe, isang bersyon ng sarili mo o isang bagay na gusto mong palitan. Halimbawa, maaari kang magsulat ng, "Hinintay ko ang pagkakakilanlan ng perpeksyon, pero hinintay ko na ang tunay na ako." Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi sa dating paglalakbay. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas malalim pa, isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaring magbunyag ng isang babala tungkol sa mga bagay na hinintay natin nang hindi natin napapansin. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magpapalakas sa iyo, pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong pagsubok? Manatiling nakatutok,
dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbuka ng isang bagong pintuan sa iyong puso. Ang damit ng pagtitiwala, isang babala sa kung ano ang hinintay mong ilagay sa iba. Kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung paano mo minsan inisip kung sino ang dating nagmay-ari nito? Maaaring isang estranghero, isang kaibigan o isang taong may kwento na hindi mo alam. Ang pagpili ng damit ay isang gawa ng pagtitiwala. Nagtitiwala ka na ang damit na iyon ay magdadala ng kaginhawaan, hindi sakit. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga sandaling ito para balaan ka tungkol sa pagtitiwalang hinintay mo sa mga bagay o tao na maaaring hindi nararapat? Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na hinintay mong pagkatiwalaan at marahil sa mismong paraan ng pagtitiwala mo sa Diyos. Isipin mo ito, ang mga ginamit na damit ay nagdadala ng kasaysayan, isang kasaysayan na hindi mo nakikita pero hinintay mong tanggapin kapag hinintay mo ang mga ito. Minsan, nagtitiwala ka na ang damit ay magpapaganda sa iyo, magpapalakas ng loob mo o magdadala ng kaginhawaan. Pero minsan, ang damit na hinintay mo ay nagdadala ng isang bigat na hindi mo inaasahan, isang punit na hindi mo napansin, isang mansa na nagpaparamdam sa iyo na hindi ito tama. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin pagkatiwalaan sa buhay, mga tao, ideya o plano na hinintay natin dahil akala natin ay magdadala ng kaligtasan. Pero ang Diyos sa kanyang walang hanggang karunungan ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang pagtitiwala sa maling lugar. Sa Aklat ng Awit 20:70, sinabi, may mga nagtitiwala sa mga karo at kabayo, ngunit kami ay nagtitiwala sa pangalan ng Panginoon naming Diyos. Isang simpleng paalala pero puno ng lalim, di ba? Ang pagtitiwala ay tulad ng pagpili ng damit. Kailangan nating magpasya kung ano ang hinintay natin isuot sa ating puso. Kapag hinintay natin ang pagtitiwala sa mga bagay na pansamantala, mga tao na maaaring mabigo sa atin, mga plano na maaaring maglaho o mga yaman na maaaring mawala, hinintay natin ang isang damit na maaaring hindi akma sa plano ng Diyos. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo dahil maganda ito sa labas, marahil isang makintab na sapatos o isang nakaestilong bestida. Pero nang hinintay mo ito, napansin mo na hindi ito komportable. Parang hinintay mo ang isang bagay na hindi talaga para sa iyo. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin pagkatiwalaan kapag hinintay natin ang mga ito nang hindi hinintay ang gabay ng Diyos. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Esther, isang karakter na nilikha ko para sa ating pagninilay ngayon. Si Esther ay isang ina na laging nagtitiwala sa kanyang matalik na kaibigan para sa payo. Sa bawat desisyon mula sa pagpapalaki ng kanyang mga anak hanggang sa kanyang trabaho, hinintay niya ang mga salita ng kanyang kaibigan tulad ng isang damit na nagbibigay ng kumpiyansa. Pero isang araw, ang kanyang kaibigan ay nagbigay ng payo na nagdulot ng pagkakamali, isang desisyon na nagpabigat sa puso ni Esther. Habang naglalabas siya ng mga ginamit na damit ng kanyang pamilya, napansin niya ang isang lumang kamiseta na ibinigay sa kanya ng kanyang kaibigan. Maganda ito pero masyado itong masikip, parang hinintay niya ang isang bagay na hindi talaga akma. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso. Esther, bakit mo hinintay ang damit ng pagtitiwala sa iba? Hinintay ko ang iyong pagtitiwala sa akin. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang Diyos ay nagbabala sa kanya. Ang pagtitiwalang hinintay niya sa kanyang kaibigan ay isang damit na kailangan niyang hubarin para isuot ang damit ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong sandali? Ang Diyos ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang pagtitiwala sa mga bagay na hindi nararapat.
Mga bagay na maaring maganda sa simula pero nagdadala ng bigat na hindi natin kailangang dalhin. Pero ang kanyang babala ay puno ng pag-ibig, isang paanyaya na hubarin ang damit ng pagtitiwala sa mundo at isuot ang damit ng pagtitiwala sa Kanya. Kaya na ngayon ikaw na nanonood, ano ang damit ng pagtitiwala na hinintay mo? Marahil ito'y isang tao na hinintay mo para sa gabay, isang plano na hinintay mo para sa kaligtasan, o isang bagay na hinintay mo dahil akala mo'y magdadala ito ng kapayapaan. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na sinasabing, "Anak, hubarin mo na yan, hinintay ko ang iyong pagtitiwala sa akin." Isang personal na karanasan ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang taon ko sa ministeryo, hinintay ko ang pagtitiwala sa aking sariling lakas. Sa tuwing may hamon, mga problema sa pananalapi, mga pagdududa sa aking bokasyon, hinintay ko ang aking kakayahan na ayusin ang lahat. Isang araw, habang naghahalungkat ako sa isang tumpok ng mga ginamit na damit, natagpuan ko ang isang lumang pares ng guwantes. Akala ko'y magagamit ko ang mga ito para sa trabaho, pero nang hinintay ko ang mga ito, napansin ko na masyado silang pagod, punit-punit. Doon ko napagtanto, tulad ng mga guwantes na iyon, ang pagtitiwalang hinintay ko sa aking sarili ay isang damit na hindi sapat. Habang nagdadasal ako, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, "Hindi mo kailangang isuot ang damit na iyan. Nagtitiwala ako sa iyo, kaya magtiwala ka rin sa akin." Mula noon, natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na ilagay ang aking pagtitiwala sa Kanya, hindi sa mundo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang pagtitiwala na hinintay ko? Marahil ito'y isang bagay na hinintay mo dahil pakiramdam mo'y wala kang ibang pagpipilian. Isang relasyon na hinintay mo para sa seguridad, isang trabaho na hinintay mo para sa katatagan, o isang plano na hinintay mo para sa hinaharap. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng simpleng larawan ng isang ginamit na damit. Siya'y nagbabala, hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka tungo sa tunay na pagtitiwala, ang pagtitiwala na nagmumula sa Kanya. Isipin mo ang isang aparador na puno ng mga damit ng pagtitiwala, mga damit ng pananampalataya, na kumpiyansa at pag-asa sa Diyos. Iyon ang hinintay ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo munang hubarin ang damit ng pagtitiwala sa maling bagay. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong gawin. Ang pagtitiwala ay tulad ng pagpili ng tamang damit. Kailangan mong subukan, tingnan at magtiwala na gagabayan ka ng Diyos. At ang magandang balita, siya'y laging nandyan. Hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig, isang paalala na hinintay kaniyang ilagay ang iyong pagtitiwala sa Kanya na hindi kailanman mabibigo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang bagay na hinintay mo pagkatiwalaan. Marahil ito'y isang tao, isang plano, o isang bagay na gusto mong ilagay sa Diyos. Halimbawa, maaari kang magsulat ng hinintay ko ang aking sariling lakas, pero hinintay ko na ang Diyos. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi sa ating paglalakbay. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas makapangyarihan pa. Isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaaring magbunyag ng isang babala tungkol sa mga bagay na hinintay natin nang hindi natin nalalaman. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magdadala ng kapayapaan, pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong laban? Manatiling nakatutok dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbuka ng isang bagong landas sa iyong puso. Ang damit ng paghintay, isang babala sa kung ano ang hinintay mong antayin.
Kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung paano mo minsan hinintay ang tamang sandali para isuot ito? Marahil hinintay mo ang isang espesyal na okasyon, isang perpektong araw o isang panahon kung kailan pakiramdam mo'y handa ka na. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga sandaling ito para balaan ka tungkol sa mga bagay na hinintay mong antayin? Mga pagkakataon, pagpapala o pagbabago na hinintay mo dahil sa pag-aalala o kawalan ng kumpiyansa. Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na hinintay mong ipagpaliban at marahil sa mismong paraan ng paghihintay mo sa Diyos. Isipin mo ito, ang mga ginamit na damit ay nagdadala ng isang uri ng paghihintay. Kapag hinintay mo ang mga ito, minsan hinintay mo rin ang tamang panahon para gamitin ang mga ito. Isang pagtitipon, isang paglalakbay o isang sandali kung kailan pakiramdam mo'y karapat-dapat kang isuot ang mga ito. Pero minsan, ang paghihintay na ito ay nagiging isang hadlang. Hinintay mo ang isang damit na nagiging simbolo ng mga bagay na hinintay mong ipagpaliban sa buhay mo. Ang Diyos, sa kanyang banayad na paraan, ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang paghihintay sa mga bagay na hinintay niya na nating yakapin. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo, marahil isang magandang blazer o isang makulay na palda, pero iniwan mo ito sa aparador dahil pakiramdam mo'y hindi pa ito ang tamang oras. Ganon din ang mga pagkakataon na hinintay natin sa buhay kapag hinintay natin ang mga ito dahil sa takot o pag-aalinlangan. Sa aklat ng Ecclesiastes 3:1, sinabi, "May panahon para sa lahat at panahon para sa bawat gawain sa ilalim ng langit." Isang magandang paalala na ang Diyos ay may tamang panahon para sa bawat bagay. Pero ang talatang ito ay hindi lamang tungkol sa paghihintay. Ito'y tungkol sa pagkilala kung kailan ang panahon ng Diyos ay dumating na at kung kailan hinintay natin ang paghihintay dahil sa ating sariling mga dahilan. Kapag hinintay natin ang mga pagkakataon, mga pagbabago, mga bagong simula o mga hakbang ng pananampalataya, hinintay natin ang isang damit ng paghihintay na maaaring nagpapalayo sa atin sa plano ng Diyos. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo dahil gusto mong isuot ito sa isang espesyal na araw. Pero habang hinintay mo ang araw na iyon, napansin mo na ang damit ay nagiging luma, hindi na akma. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin antayin kapag hinintay natin ang mga ito nang hindi hinintay ang tiyempo ng Diyos. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Jonas, isang karakter na nilikha ko para sa ating pagninilay ngayon. Si Jonas ay isang binata na laging may pangarap na magsimula ng isang maliit na negosyo. Alam niya na ito ang tawag ng Diyos sa kanyang puso, isang paraan para matulungan ang kanyang komunidad at maipakita ang kanyang pag-ibig. Pero sa bawat pagkakataon na magsisimula, hinintay niya ang paghihintay. Hinintay niya ang tamang pera, ang tamang oras, ang tamang kumpiyansa. Isang araw, habang nag-aayos siya ng kanyang mga gamit, natagpuan niya ang isang lumang sombrero na binili niya para sa isang espesyal na okasyon na hindi kailanman dumating. Maganda ang sombrero, pero ngayoy puno na ito ng alikabok. Parang hinintay niya ang isang bagay na nawalan na ng saysay dahil sa paghihintay. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong sa kanyang puso. "Jonas, bakit mo hinintay ang damit ng paghihintay? Hinintay ko ang iyong hakbang ngayon." Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang Diyos ay nagbabala sa kanya. Ang paghihintay niya ay isang damit na kailangan niyang hubarin para isuot ang damit ng pananampalataya.
Hindi ba't nakakagamot ang ganitong revelasyon? Ang Diyos ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang paghihintay sa mga bagay na hinintay niya na nating gawin, mga pangarap na hinintay natin, mga tawag na hinintay natin, o mga pagbabago na hinintay natin dahil sa takot. Pero ang kanyang babala ay puno ng pag-ibig, isang paanyaya na hubarin ang damit ng paghihintay at isuot ang damit ng tiyempo ng Diyos. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit ng paghihintay na hinintay mo? Marahil ito'y isang desisyon na hinintay mo dahil pakiramdam mo'y hindi pa tama ang oras, o isang hakbang ng pananampalataya na hinintay mo dahil natatakot kang mabigo. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na sinasabing, "Anak, hubarin mo na yan. Ngayon ang panahon na hinintay ko para sa iyo"? Isang personal na karanasan ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang taon ko sa paglilingkod, may isang pagkakataon na hinintay ko ang tamang oras para magsimula ng isang proyekto sa aming komunidad. Isang plano na alam kong inihanda ng Diyos. Pero hinintay ko ang paghihintay, hinintay ko ang tamang pondo, ang tamang suporta, ang tamang sandali. Isang araw, habang namimili ako sa isang thrift shop, natagpuan ko ang isang lumang pares ng sapatos. Akala ko'y perpekto ang mga ito para sa isang mahabang paglalakbay na pinaplano ko. Pero iniwan ko ang mga ito sa aparador, hinintay ang tamang araw. Nang balikan ko ang mga ito makalipas ang mga buwan, napansin ko na luma na ang mga ito, hindi na magagamit. Doon ko napagtanto, tulad ng mga sapatos na iyon, ang paghihintay ko ay isang damit na nagpalampas sa akin ng pagkakataon. Habang nagdadasal ako, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, "Hindi mo kailangang isuot ang damit ng paghihintay. Hinintay ko ang iyong tiwala ngayon." Mula noon, natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na yakapin ang kanyang tiyempo, hindi ang aking sariling pag-aalinlangan. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, ano ang hinintay ko? Marahil ito'y isang bagay na matagal mo nang nararamdaman sa puso mo, isang pangarap na hinintay mo, isang tawag na hinintay mo, o isang simpleng hakbang na hinintay mo, dahil pakiramdam mo'y hindi pa handa ka. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng larawan ng isang ginamit na damit. Siya'y nagbabala hindi para pigilan ka, kundi para itulak ka tungo sa panahon na hinintay niya para sa iyo. Isipin mo ang isang aparador na puno ng mga damit ng tiyempo ng Diyos, mga damit ng katapangan, kumpiyansa at pananampalataya. Iyon ang hinintay ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo munang hubarin ang damit ng paghihintay. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong simulan. Ang pagyakap sa tiyempo ng Diyos ay tulad ng pagsubok ng bagong damit. Kailangan mong magtiwala na gagabayan ka ng Diyos. At ang magandang balita, siya'y laging nandyan, hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig, isang paalala na hinintay kaniyang isuot ang damit ng kanyang plano na perpekto para sa iyo. Ngayon, bago tayo magpatuloy, nais kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang bagay na hinintay mo. Marahil ito'y isang desisyon, isang pangarap, o isang hakbang na gusto mong gawin ngayon. Halimbawa, maaari kang magsulat, "Nang hinintay ko ang tamang oras, pero hinintay ko na ang plano ng Diyos." Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi sa ating paglalakbay. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na mas malalim pa. Isang aspeto ng mga ginamit na damit na maaring magbunyag ng isang babala tungkol sa mga bagay na hinintay natin nang hindi natin napapansin. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magdadala ng kaginhawaan, pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong hamon? Manatiling nakatutok,
dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbuka ng isang bagong liwanag sa iyong puso. Ang damit ng pagsuko, isang babala sa kung ano ang hinintay mong hawakan. Kapag hinintay mo ang isang ginamit na damit, napansin mo ba kung paano mo minsan hinintay ito ng mahigpit, parang ayaw mong bitawan? Marahil ito'y dahil sa alaala na dala nito sa ginhawang nararamdaman mo, o dahil pakiramdam mo'y bahagi na ito ng kung sino ka. Pero paano kung ang Diyos ay gumagamit ng mga sandaling ito para balaan ka tungkol sa mga bagay na hinintay mong hawakan? Mga bagay na kailangan mo nang isuko para makalaya sa kanyang plano? Ngayon, gusto kong dalhin ka sa isang pagninilay na magpapabago sa paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na hinintay mong panatilihin, at marahil sa mismong paraan ng pagsuko mo sa Diyos. Isipin mo ito. Ang mga ginamit na damit ay hindi lamang mga piraso ng tela. Ang mga ito'y mga simbolo ng mga bagay na hinintay natin sa buhay. Kapag hinintay mo ang isang lumang kamiseta, isang pares ng sapatos, o isang scarf, minsan hinintay mo rin ang mga alaala, emosyon o kahulugan na kaakibat nito. Pero minsan, ang mga damit na ito ay nagiging mabigat. Hinintay mo ang mga ito kahit na luma na, pagod o hindi na akma. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin hawakan sa ating puso. Mga hinanakit, alaala o plano na hinintay natin dahil natatakot tayong bitawan ng mga ito. Ang Diyos, sa kanyang walang hanggang pag-ibig, ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang mga bagay na kailangan na nating isuko para makalaya. Sa aklat ng Mateo 16:24, sinabi ni Jesus, "Kung nais ni Numan na sumunod sa akin, ipagkailan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin." Isang makapangyarihang paanyaya, di ba? Ang pagsuko ay tulad ng paghubad ng isang damit. Kailangan nating bitawan ang mga bagay na hinintay natin para isuot ang plano ng Diyos. Kapag hinintay natin ang mga bagay na hindi na nararapat, mga sama ng loob, mga lumang pangarap o mga bagay na nagpapabigat sa atin, hinintay natin ang isang damit ng paghawak na nagpapalayo sa atin sa kalayaan ng Diyos. Isipin mo ang isang ginamit na damit na hinintay mo, marahil isang lumang jacket na hinintay mo kahit na masyado na itong pagod. Hindi mo ito binibitawan dahil ito'y nagpaparamdam sa iyo ng pamilyar. Ngunit sa bawat pagkakataong hinintay mo ito, napapansin mo na nagpapabigat ito sa iyo. Ganon din ang mga bagay na hinintay natin hawakan kapag hinintay natin ang mga ito nang hindi hinintay ang gabay ng Diyos. Hayaan mong ikwento ko sa iyo ang tungkol kay Ruth, isang karakter na nilikha ko para sa ating pagninilay ngayon. Si Ruth ay isang babaeng nagdala ng sama ng loob sa kanyang puso sa loob ng maraming taon. Isang dating kaibigan ang gumawa ng mali sa kanya at hinintay niya ang sakit na iyon tulad ng isang damit na hindi niya kayang hubarin. Sa bawat araw, hinintay niya ang sama ng loob dahil pakiramdam niya'y ito ang nagbibigay sa kanya ng dahilan para magpatuloy. Isang araw, habang naghahalungkat siya sa isang tumpok ng mga ginamit na damit sa isang palengke, natagpuan niya ang isang lumang kwintas na dating suot ng kanyang kaibigan. Hinawakan niya ito ng mahigpit, pero napansin niya na ang paghawak dito ay nagdudulot ng sakit sa kanyang puso. Sa sandaling iyon, narinig niya ang isang bulong. "Ruth, bakit mo hinintay ang damit ng sakit? Hinintay ko ang iyong pagsuko." Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang Diyos ay nagbabala sa kanya. Ang sama ng loob na hinintay niya ay isang damit na kailangan niyang isuko para isuot ang damit ng kapatawaran. Hindi ba't nakakagamot ang ganitong sandali? Ang Diyos ay nagbabala sa atin kapag hinintay natin ang mga bagay na kailangan na nating bitawan, mga hinanakit, mga alaala ng sakit o mga plano na hindi na para sa atin. Pero ang kanyang babala
ay puno ng pag-ibig, isang paanyaya na hubarin ang damit ng paghawak at isuot ang damit ng pagsuko sa Kanya. Kaya ngayon, ikaw na nanonood, ano ang damit ng paghawak na hinintay mo? Marahil ito'y isang sakit na hinintay mo dahil pakiramdam mo'y bahagi na ito ng kwento mo, o isang plano na hinintay mo kahit alam mong hindi na tama. Pero paano kung ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon na sinasabing, "Anak, isuko mo na iyan. Hinintay ko ang iyong kalayaan." Isang personal na karanasan ang nagbigay liwanag nito sa akin. Noong mga unang taon ko sa ministeryo, hinintay ko ang isang lumang pangarap na maging isang manunulat. Kahit na tinawag ako ng Diyos sa ibang landas, hinintay ko ang pangarap na iyon tulad ng isang damit na ayaw kong bitawan. Isang araw, habang naglilinis ako ng aking aparador, natagpuan ko ang isang lumang notebook na puno ng mga tala para sa aking mga kwento. Hinawakan ko ito ng mahigpit, pero napansin ko na ang paghawak dito ay nagdudulot ng panghihinayang. Habang nagdadasal ako, narinig ko ang Diyos na nagsasabi, "Hindi mo kailangang hawakan ng damit na iyan. Isuko mo ito at bigyan kita ng bago." Mula noon, natutunan ko na ang bawat babala ng Diyos ay isang paanyaya na isuko ang mga bagay na nagpapabigat sa akin para yakapin ang Kanyang plano. Ngayon tanungin mo ang sarili mo, ano ang hinintay ko? Marahil ito'y isang bagay na matagal mo nang hinawakan, isang hinanakit, isang alaala o isang plano na nagpaparamdam sa iyo na pamilyar. Pero ang Diyos ay nagsasalita sa iyo ngayon sa pamamagitan ng larawan ng isang ginamit na damit. Siya'y nagbabala, hindi para parusahan ka, kundi para palayain ka tungo sa buhay na hinintay niya para sa iyo. Isipin mo ang isang aparador na puno ng mga damit ng pagsuko, mga damit ng kapatawaran, kalayaan at pananampalataya. Iyon ang hinintay ng Diyos para sa iyo, pero kailangan mo munang isuko ang damit ng paghawak. Huwag kang mag-alala kung pakiramdam mo'y mahirap itong bitawan. Ang pagsuko ay tulad ng paghubad ng isang damit. Kailangan mong magtiwala na ang Diyos ay magbibigay ng mas maganda. At ang magandang balita, Siya'y laging nandyan, hinintay kang tulungan sa bawat hakbang. Ang Kanyang babala ay isang gawa ng pag-ibig, isang paalala na hinintay Kanyang isuot ang damit ng Kanyang plano na magdadala ng tunay na kapayapaan. Bago tayo magpatuloy, nais kong anyayahan kang maging miyembro ng channel. Sa paggawa mo nito, tinutulungan mo kaming magdala ng suporta sa mga taong nahihirapan sa buong mundo. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagbabago ng buhay ng iba. At pakikalmahan, huwag laktawan ang mga ad kung hindi mo kayang maging miyembro. Ang bawat panonood ay gumagawa rin ng pagbabago. Ngayon, gusto kong mag-iwan ka ng maikling komento sa ibaba. Isulat mo ang isang bagay na hinintay mo at gusto mong isuko. Marahil ito'y isang hinanakit, isang alaala o isang plano. Halimbawa, maaari kang magsulat ng hinintay ko ang sakit pero hinintay ko na ang kapatawaran. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapalakas ng iyong pananampalataya at nagbibigay inspirasyon sa iba na makibahagi sa ating paglalakbay. Sa susunod nating pag-aaral, titingnan natin ang isang bagay na magsasara ng ating paglalakbay, isang aspeto ng mga ginamit na damit na magbubunyag ng isang panghuling babala na maaaring magbigay ng susi sa iyong kalayaan. Ano kaya ang nais sabihin ng Diyos kapag hinintay mo ang isang bagay na akala mo'y magdadala ng kapayapaan pero sa totoo'y nagdadala ng isang nakatagong pagpapala? Manatiling nakatutok dahil ang susunod na revelasyon ay maaaring magbago ng paraan ng pagtingin mo sa iyong buhay. Kung nakarating ka rito, sa dulo ng ating paglalakbay, nais ko munang batiin ka mula sa kaibuturan ng aking puso. Oo, ikaw na nanatiling nakatutok na hinintay ang bawat salita, bawat revelasyon at bawat bulong ng Diyos sa pamamagitan ng video na ito.
Hindi lahat ay umaabot hanggang sa puntong ito. At ang pagpili mong manatili ay isang patunay na hinintay ka ng Diyos na marinig ang mensaheng ito. Ang bawat minuto na ginugol mo rito ay isang hakbang tungo sa isang mas malalim na koneksyon sa Kanya, at iyon ay isang bagay na espesyal, isang bagay na nagpapakita na ikaw ay hinirang. Sa ating pag-aaral tungkol sa kung paano ka binabalaan ng Diyos, tungkol sa mga ginamit na damit, natuklasan natin ang mga lihim na nakatago sa mga simpleng bagay, mga damit na nagdadala ng mga kwento, mga babala at mga paanyaya mula sa Diyos. Mula sa motibo ng puso hanggang sa pagsuko ng mga hinintay natin, nakita natin kung paano ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong bagay upang magsalita ng makapangyarihang katotohanan. Pero ngayon, habang nakatayo ka sa dulo ng paglalakbay na ito, nais kong tanungin ka, ano ang damit na hinintay mo ngayon? Ano ang babala na hinintay ng Diyos na tanggapin mo? At ano ang damit na hinintay niyang isuot mo? Ang damit ng pananampalataya, kapayapaan at pag-ibig. Isipin mo ang isang lumang aparador, puno ng mga ginamit na damit na hinintay mo sa paglipas ng mga taon. Ang bawat piraso ay may kwento, isang sandali ng kagalakan, isang araw ng sakit, o isang panahon ng paghihintay. Pero sa gitna ng aparador na iyon, may isang bagong damit, isang damit na hinintay ng Diyos para sa iyo. Hindi ito pagod, hindi ito punit, at hindi ito nagdadala ng bigat ng nakaraan. Ito'y ang damit ng kanyang plano, ang damit ng kanyang pag-ibig, ang damit ng kanyang kapatawaran. Ang paglalakbay na ito ay tungkol sa pagpili, ang pagpili na hubarin ang mga lumang damit na nagpapabigat sa iyo at isuot ang damit na hinintay niya para sa iyo. At ngayon, ikaw ang bida ng kwentong ito, ang hinintay ng Diyos na yakapin ang kanyang revelasyon. Hindi ba't kamangha-mangha kung paano ginagamit ng Diyos ang mga simpleng bagay tulad ng isang ginamit na damit para magsalita sa ating puso? Tulad ng isang pastol na gumagabay sa kanyang mga tupa, hinintay niya tayo sa bawat hakbang, hindi para husgahan, kundi para gabayan tungo sa kanyang liwanag. Kaya naman, bago natin tapusin ang video na ito, nais kong anyayahan kang mag-iwan ng isang pangungusap sa mga komento. Isang pangako, isang deklarasyon ng iyong pananampalataya, isang bagay na nagpapakita na hinintay mo ang babala ng Diyos at handa kang isuot ang kanyang plano. Halimbawa, maaari kang magsulat ng, hinintay ko ang aking mga lumang damit, pero ngayon hinintay ko ang damit ng Diyos. Ang bawat salita mo ay isang binhi ng pananampalataya, isang ilaw na magbibigay inspirasyon sa iba, at isang paraan para makita ko ang mga hinirang na sumusubaybay hanggang dulo. Huwag kang mahiya, ang iyong boses ay mahalaga at ang iyong pangako ay isang hakbang tungo sa mas malalim na paglalakbay kasama ang Diyos. Ngayon, nais ko ring hikayatin kang ibahagi ang video na ito. Isipin mo ito tulad ng pagbibigay ng isang ginamit na damit sa isang taong nangangailangan. Isang damit na nagdadala ng pag-asa, hindi bigat. Sa tuwing nagbabahagi ka, parang inihahagis mo ang isang bato sa isang lawa na lumilikha ng mga alon ng pagpapala na maaaring umabot sa mga puso na hindi mo inaasahan. Ibahagi ito sa isang kaibigan, sa isang miyembro ng pamilya o sa isang taong pakiramdam mo'y kailangang marinig ang mensaheng ito. Ang bawat pagbabahagi ay isang gawa ng pag-ibig, isang paraan upang maikalat ang salita ng Diyos sa mundo. At habang nandito ka, nais kong hilingin sa iyo na mag-subscribe sa channel. Kung bahagi ka na ng aming komunidad, ipinagmamalaki ko ang iyong pananampalataya. Ikaw ay isang ilaw sa mundong ito, isang mananampalataya na hinintay ng Diyos na magdala ng pagbabago. Pero kung hindi ka pa nakasubscribe, pakikalmahan, isaalang-alang ito. Ang hindi pag-subscribe ay tulad ng pag-iwan ng isang magandang damit sa aparador. Maaring naroon ang pagpapala, pero hindi mo ito isinusuot. Ang bawat subscription ay isang hakbang tungo sa pagpapalakas ng iyong pananampalataya.
Isang paraan upang manatiling konektado sa mga revelasyong tulad nito at isang gawa ng pagsunod sa Diyos na nagpapakita na handa kang marinig ang kanyang boses. Kaya't pakikalmahan, pindutin ang subscribe button, hindi lamang para sa channel, kundi para sa apoy ng iyong pananampalataya na kailangang patuloy na magliwanag. Ang channel na ito ay higit pa sa mga video. Ito'y isang tahanan para sa mga naghihintay ng salita ng Diyos, lalo na para sa mga walang malapit na simbahan o komunidad. Ang bawat panonood mo, bawat like, bawat komento ay nagdudulot ng pagbabago, hindi lamang sa iyo, kundi sa mga hinintay ng Diyos na maabot ng kanyang mensahe. Kaya naman nais kong pasalamatan ka, oo, ikaw na nanonood ngayon, sa pagiging bahagi ng misyong ito. Ang iyong presensya rito ay isang patunay na ang Diyos ay nagtatrabaho sa iyong buhay at iyon ay isang bagay na nagpapasaya sa aking puso. Bago natin tapusin, nais kong hikayatin kang manatili sa katahimikan ng ilang minuto pagkatapos ng video. Hayaang tumugtog ang musika, isara ang iyong mga mata at samantalahin ang sandaling ito upang purihin at pasalamatan ng Diyos sa araw na ito. Isipin mo ang kanyang presensya tulad ng isang mainit na damit na yumayakap sa iyo. Hindi mabigat, hindi pagod, kundi perpekto at puno ng pag-ibig. Huwag ipos ang video hanggang matapos, hayaang dumaloy ang espiritual na koneksyon dahil sa mga sandaling ito maaaring magsalita ang Diyos sa iyo sa paraang hindi mo inaasahan. Ang pagninilay natin ngayon ay tulad ng isang paglalakbay sa isang palengke ng mga ginamit na damit. Bawat piraso ay may kwento, bawat damit ay may babala, at bawat pagpili ay isang hakbang tungo sa Diyos. Pero ang tunay na pagpapala ay hindi lamang sa mga damit na hinintay natin, ito'y sa Diyos na hinintay natin sa bawat pagpili. Kaya't magpatuloy sa panonood ng mga video ng channel na ito dahil ang bawat isa ay isang bagong damit ng revelasyon, isang bagong pagkakataon na marinig ang Diyos. Salamat sa pagiging bahagi ng paglalakbay na ito. Ikaw ay espesyal, ikaw ay hinintay at ikaw ay minamahal ng Diyos. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento, mag-like, mag-subscribe at ibahagi ang video na ito. Ang bawat aksyon mo ay isang binhi ng pananampalataya, isang ilaw sa kadiliman at isang paraan upang maikalat ang kanyang pag-ibig, manatili sa katahimikan, makinig sa Diyos at hayaang gabayan kanya sa mga susunod na hakbang ng iyong buhay.